Makakausap na po natin ang chairman ng Senate Committee on Finance, si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po. Morning, Limpa. Good morning, Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ayan, mga kapuso, yung mga para sa mga taga-subaybay natin, mapapanood din po tayo sa ating Facebook at YouTube accounts na live po sa Zoom si Senator Gatchalian. Senator, opo, may mga na-request po ako sa inyo na pag-uusapan natin, pero unahin ho sana natin yung tungkol dun sa mga biktima po ng kalamidad sa mga lugar pong nasa lanta. Ang Malacanang ho ba may request sa ngayon para sa supplemental budget para po matustusan yung pangangailangan ng mga sinalanta ng kalamidad, at may request na rin ho ba para dagdagan po yung budget para sa calamity fund next year? Sa ngayon ay sapat pa yung pondo ng executive. Kinumpute namin may mga 182 billion pa natitira sa iba't ibang ehensya pagdating sa disaster response. So sa tingin ko ay sapat na ito until end of the year dahil October na ngayon. So hindi pa naman sila humihingi ng supplemental budget dahil nga dito. Sa susunod na taon naman, nag-iisip kami ng mag-carve out ng pondo, yung tinatawag na Build Back Better Fund, para makatulong doon sa mga tinamaan ng lindol tulad sa Bugo City. So meron kasing fund na tinatawag yung Local Government Support Fund at gusto namin mag-carve out doon ng amount para makatulong sa pagpapatayo ng bahay nila. Magiging bagong item ho ba yan sa budget? Hindi naman siya magiging bagong item. Maglalagay lang kami ng mga karagdagang criteria, no? At karagdagang possibilities or pwedeng gamitin yung pondo. So for example, lalagay natin doon na dapat tulungan yung mga tinamaan ng nasira yung bahay. Kasi nakita ko kanina, ang laki ng tent city eh. No, so ibig sabihin maraming mga 100 tents ang itinayo. So ibig sabihin maraming mga kababayan tayo na talaga nasira yung bahay, hindi sila makabalik at hindi sila makakabalik kung hindi natin matutulungan kaagad. So dito pupunan yung pondo para makatulong sa pagpapakumpuni ng kanilang bahay. Pang housing subsidy po, Senator. Parang ganyan, housing subsidy. Tama-tama this week dadating na yung Department of Housing. So ito yung isang item na ikukonsulta namin sa kanila. Opo, may possibility po ba na yung fund or allocation po na ilalagay doon, magmumula doon sa sinasabing aalisin na flood control projects budget? Posible rin yan, no? Pero nakita ko na meron namang pondong nakatabi para sa ganitong pagre-responde. Ito nga yung Local Government Support Fund, meron ding mga NDRRMC Fund, tsaka may contingency fund pa. So for 2026, dahil intact pa, buo pa yung pondo, so marami tayong pwedeng pagkunan. Ayun po. Ako isang tanong na lang tungkol dito. Senator, kasi po, di ba, dahil doon sa lindol, sa Davao Oriental, sa Cebu, marami pong mga nasirang mga eskwelahan, yung mga public infrastructures, mga eskwelahan, tsaka mga kalsada, tulay. Paano po ito, Senator? Sa DPWH pa rin ho ba ito ipagagawa o sa kaukulang agencies na? Kasi may trust issues na po sa DPWH dahil dito sa mga flood control projects. Yan ang challenge ngayon. Infa, dahil maraming eskwelahan na basa ko almost 2.2 billion na ang estimate ng DepEd para sa pagre-repair ng classroom. Kasi lalo na sa may Cebu, malaki raw ang damage doon ng mga classrooms natin. So dapat palitan na talaga. So mag-allocate rin tayo ng pondo para sa rehabilitation at reconstruction ng classroom doon sa mga naapektuhan ng lindol. Pero tama ka, no? Dahil nga ngayon may trust issues na. Kahit na ako naniniwala kasi ako si Secretary Hizon ay naayusin na itong DPWH. Pero kailangan pa niya ng oras dahil napakalaking ahensya ang DPWH eh. Opo. Napakalaki talaga. So ito yung isang bagay na dapat talagang kaya isa sa mga mekanismo namin, yung mga ahensya may pondo, sila na gumawa ng kanilang infrastruktura or sila na magpa-bid out para matutukan nila itong pagko-construct. Ayun, so ibig sabihin po, kagaya nitong mga eskwelahan, Department of Education na po ang magpapabid, pati yung mga tawag dito, hospital, Department of Health na. Option na lang kung gusto nila ibigay sa DPWH. Pero kung itong mga ahensya naman na ito, meron naman silang mga opisina na tumututok sa ganitong proyekto. So
mag-bid out na lang sila at sila na ang magpagawa nitong mga infrastructure programs. Parang pong kasama ho yung mga farm to market roads sa Kasama Department na of yung Agriculture na. Oo, kung narinig natin si Secretary Tio Laurel, pumayag na siya kunin. Nung una, hesitant siya, no? Pero pumayag na siya kunin. Sila na magpapatayo para mabantayan nila mabuti. Ayun, opo. So speaking of farm to market roads, Senator, kayo po ang nagsiwalat na mayroon pong overpriced na farm to market roads. Ang nakita ninyong overpriced ay 10.3 billion pesos. Senator, ilang projects po ito at posible ho bang madagdagan kasi ito yung nakita nyo pa lang. Paano yung hindi nyo pa nakikita, hindi ba? Marami kasi, Nympha, no? So dahil hindi namin talagang, to be honest, hirap rin kami bantayan yung mga previous projects. So tinutukan lang namin itong 2 taon, no? 2023, 2024 at lumalabas nga na 10 billion yung overpricing nung projects na yun. Yung 10 billion, pwede ka na magpagawa ng kalsada from Manila all the way to Apari, two-lane road. So ganun kahaba yung nawala sa gobyerno. At so dalawang course of action dyan. Unang-una, ibabalik na namin itong farm to market road sa Department of Agriculture, sila na magpapagawa. At pangalawa, magsusulat kami ng recommendation sa Blue Ribbon at sa ICI para matignan rin itong farm to market roads. Dahil nakita namin yung mga contractors pareho lang sa flood control. Opo. So ibig sabihin, pare-parehong tao lang ang nagbibid sa farm to market roads at sa flood control. Opo. Saan po mga particular na lugar po yung mga nasilip nyo, Senator Gatchalian? Nationwide siya, pero yung top 2 na nakakakubra ng farm to market roads ay Region 5, which is Bicol area, and Region 8, which is the Leyte Samar area. Opo. And sino po yung mga contractor ng mga to? Well, doon sa top 10 ng farm to market road, 3 doon ay nasa top 15 ng flood control. No, so makikita natin na pareho lang, no? Yung mga contractor at may mga joint venture pa nga. Hindi pa kasama dito yung mga joint venture. Marami kasi mga sa farm to market roads, mga joint venture. Ibig sabihin, yung mga ibang contractor nakikipag joint venture sa ibang contractor. Opo. Linawin ko lang din sir, po. yung joint venture kasi yun nagiging subcontract, di ba? Parang ganun na yata no? Opo. Pero ang joint venture kasi ginagawa yan pag napakalaki yung project. For example, hindi kaya ng kapital mo o kulang ka sa technical knowledge, mag-joint venture ka. Opo. Ang nakakapagtaka, yung mga ibang project, hindi naman ganun kakomplikado, no? Farm to market road lang, pero nag-joint venture pa. So may mga ganyan anggulo na dapat pag-aralan. Opo. Linawin ko lang din po, Senator, sorry partner, linawin ko lang po, Senator Gatchalian. Ito pong mga nakita nyo, mga natapos naman ba or nakumpleto po na mga farm to market roads? Kasi baka iniimbestigahan din kasi ng Department, di ba? Iniimbestigahan din kasi ng Department of Agriculture yung mga ghost FMRs. Yes, well, doon sa amin nakita, base kasi sa records kami, no? Hindi kami pa pumupunta field dahil nationwide to no? So base sa records namin, nakita namin mga overpricing. Ang cost ng DPWH is 15,000 per meter. Pero lumalabas doon 300,000 per meter, 200,000 per meter. Grabe talaga. Grabe yung overpricing. Sabi ko nga gara lang overpricing na yung ginawa nila. And then base naman sa actual na inspection ni Secretary Tio Laurel, meron rin siyang nakitang mga ghost na farm to market road. So ngayon tuloy-tuloy ang inspection ng Department of Agriculture. Nung Friday, ka-meeting ko yung COA, humingi na rin tayo ng tulong para magkaroon din sila ng inspection sa mga farm to market roads. Sir, paano yung intention po ng meeting ninyo with COA? Well, una-una pinag-usapan namin yung kanilang budget at pangalawa yung mga na-discover namin sa farm to market roads, no? Dahil again, itong mga ito dapat dumaan to sa COA review. So una, binigyan namin sila ng information dito sa mga natuklasan namin at pangalawa, humingi kami ng assistance sa kanila mag-inspect dito sa mga farm to market roads. Opo. Senator, tama ho ba? Ang nakita ninyo doon sa top 10 contractors po nitong mga overpriced na farm to market roads, kabilang doon sa top 10,
nasa top 15 flood control contractors din, EGB, Hightone at Road Edge. Opo, yung Hightone, ito yung pong sinasabing connected kay Congressman Zaldico. Yeah, kapatid niya yan. Kapatid ni Zaldico. Itong Hightone ay marami ring nakuhang flood control sa maraming kontratang flood control na nakuha rin. Kaya nasa top 15. Kung makikita na sa top 15, dalawa ay Zaldico companies. Isa yung SunWest, isa yung Hightone. No? So malaki itong Hightone. Marami silang project. Hindi ako magtataka kung mayroon rin siyang project sa kalsada o sa iba pang infrastructure projects. At yung 2023-2024 po na construction ng mga proyekto na si Congressman Zaldico, ako Bicol representative, siya po ang chairman at that time ng House Appropriations Committee. Yes. Kasi chairman siya nung pumasok ang bagong administration from 2022 all the way to 2025. Natanggal lang siya noong 2025 na nung nagkaroon ng issue sa budget ng 2025. Ayun. And then sir, ano po yung nakikita niyong significance nito, sir? With regards dun po sa farm to market road, ito pa lang gusto ko itanong, sir. Nakita niyo na ho ba kung yung pondo para dito sa mga nakita ninyong na overpriced na mga farm to market road ay budget insertions o budget amendments sina Congressman Zaldico at dating Speaker Romualdez, kasi baluarte po nila yung pinuntahan ng dun po ninyo nakita yung mga projects, sir? Yan ang ini-investigate namin ngayon. Kumukuha kami ng dokumento for 2023, 2024, and 2025. Pero for sure, no, for 2025, ito lumabas rin ng hearing last week. Kalahati ng farm-to-market roads ay wala doon sa master plan ng Department of Agriculture. So ibig sabihin, pinalitan nito ng Kongreso or ng Senado. Hindi ko lang alam kung alin, but basta pinalitan to during the budget process. So yan ang kaya na marami doon sa farm to market roads for 2025 na for later release na FLR dahil wala sa master plan. Yun naman ang lumabas. So ibig sabihin kalahati ng mga farm to market roads pinalitan during the budget process. So ibig sabihin, yung pinalitan, ibig sabihin inserted po. Hindi siya inserted in a sense dahil nag-submit yung Department of Agriculture listahan, pinalitan yung listahan na yun. So amendment yun. Pero still, sir, amendment na, di ba dito ho nagkakaproblema yung wala po siya sa National Expenditure Program, meaning wala siya doon sa original request ng Department of Agriculture. Correct. Kongreso ang nagpasok at pag Kongreso po ang nagpasok, hindi yun doon sa mga pag-aaral. Walang mga feasibility yan yung nangyari. Kaya naging, yes. Kaya yan yung sinabi nung head nung kanilang infrastructure program ng Department of Agriculture. Kaya sabi niya, kaya na FLR dahil wala nga sa kanilang master plan. Kasi yung master plan nila, na-verified na yan. Pinuntahan na ng Department of Agriculture, sinukat na nila, meron ng work program. So, yun ang recommend nila sa NEP. Pero kung hindi yun ang ma-approvean, papalitan yun, hindi nila ma-implement yung programa dahil, o yung farm to market roads, dahil nga hindi pa na-validate. Either madedelay yan o hindi nila papa-implement or kasi hindi yan tugma sa kanilang master plan. Pero ito rin, nakita rin namin during the hearing, mayroong mga issues, mayroong mga kaso rin na kahit wala sa master plan, in-implement ng Department of Public Works. At dinagdagan pa nga daw ng structure, sir. Hindi naman kailangan ng community, may structure na dagdag. Correct. So, ibig sabihin, kahit wala sa master plan, in-implement ng Department of Public Works, hindi pa nakipag-coordinate sa Department of Agriculture, kaya may mga project doon na hindi nila alam na na-implement na pala o hindi nila alam kung anong cost, kung magkano yung project na yun. Kaya maraming ganitong turuan Kaya nahirapan rin kami kasi nagtuturuan sila. Kaya sabi ko maganda na kayo na lang gumawa para isa lang ang countable. Pero sa palagay niyo po, Senator Gatchalian, dapat din tong silipin ng Independent Commission for Infrastructure kasi pasok pa rin to sa infra, 'di ba? Infra projects. Kumbaga kayo meron na rin po kayo na silip, willing din po ba kayo magbigay ng inyong mga nakalap na ICI documents? At saka Blue Ribbon Committee. Yes, oo. Itong mga dokumento namin ay based on documents, no? Hindi pa kami nag actual inspection. So mas maganda kung
yung ICI na at Blue Ribbon ang mag-inspection, no? Dahil kailangan talaga, admittedly, may kailangan pa mag-inspect talaga. Kasi nga, tabletop review lang ito. So, yan ang isang, magsusulat ako sa Blue Ribbon at sa ICI. Magpa-file rin ako ng resolution para ma-trigger yung investigation dito. Opo. Senator, kasi sa Martes po, nakaschedule na humarap sa ICI si Congressman Romualdez. So kasama ho ba ito doon sa inyong i-endorse na tingnan? Kasi sir, nakikita niyo ho ba na hindi ito, parang mahirap paniwalaan coincidence na nasa baluarte ho ng dating speaker at ni Congressman Zaldico ito pong mga most of the projects. Officials to These are the top 2 officials ng Kongreso. Diba? Kung titingnan natin, ang food basket ng Pilipinas ay nasa Region 2 and Region 3. Diba? Nueva Ecija, Pangasinan. Yan ang food granary ng ating bansa. Pero wala sila sa top na farm-to-market roads. So, kung maglalagay ka ng farm-to-market roads, doon sa mga probinsyang ang kanilang produkto ay bigas, no, para madala nila sa merkado yung kanilang produkto. Ayun, So significant, sir, na hindi ako magbibigay ng conclusion. So sir, ano yung nakita niyong significance dito na yung pong nakitaan po ng napakaraming farm-to-market roads at overpriced at that ay nandun po sa Baluarte, nandun po sa Eastern Visayas region at Bicol region. Oo, kasi yan ang isa pa nating dapat tignan, no? Yung kung saan pumasok itong mga project na ito. Kung ito, sigurado ako yan ay during the budget process. Hindi ko lang alam kung Kongreso or Senado nga dahil nga tuloy-tuloy pa yung review namin. Pero para sa akin, hindi coincidental na Region 5 at Region 8. No? Ito yung top 2 officials ng Kongreso. So, but having said that, dapat i-review pa rin, no, kung saan pumasok itong mga projects na ito. At pero kailangan din malaman, sir, kung paano po ito naponduhan, kung biglang sumulpot ho ba sa bicameral conference committee o sa Kamara ho lumobo yung budget for those farm-to-market roads? Susugan ko na rin po yung tanong ni atin. Sigurado ako, Nympha, kalahati dyan ay galing ng budget process. Sasabihin ko budget process dahil hindi ko pa sure kung Senate or Kongreso or Senate. No? So, but sigurado ako kalahati, 50% yan galing sa budget process. Opo, kasi syempre ang tanong ng ating mga kababayan, dapat meron ding managot dyan. Kayo ho ba meron na kayo nakita na may pananagutan dito, responsable po sa overpriced na FMRs? Sigurado ako ang dapat managot yan, unang-una DPWH kasi sila gumawa ng work program. Sila rin ang nagpa-bid out, sila rin ang kumuha ng contractor. So, DPWH rin ang dapat managot yan. At ituro nila kung sino ang, kung meron mang mga proponents yan o kung meron mang mga binigay na kickback o SOP, dapat i-pursue rin yan ng ICI at ng Blue Ribbon. Pero paano po sa 2020? Commission on Audit din, sir. Yes, Di ba parang sa flood control projects, pagtataka ka bakit ito nakalusot sa kanila mga ghost at substandard, dapat may mga resident COA auditor. So, ganun din ho ba dito ang nakikita nyo, sir, sa farm-to-market roads? Dapat ang COA, kausap ko nga sila nung Friday, sabi ko kailangan magkaroon talaga kayo ng internal cleansing, internal reforms. Dahil hindi natin maaalis na yung pinaka-last bastion of our safeguards, which is COA, dahil post-audit yan, nasa dulo yan, na-kompromiso na. Diba? Kung may overpricing ganito, dapat medyo nagkaroon na ng red flag. Bakit ang laki ng presyo nito, no? At dapat inalerto na yung mga department secretaries or yung COA commissioners, no? So, hindi mo maalis na mayroon din pagkukulang ang COA pagdating sa kanilang proseso. So, dapat magkaroon din sila ng internal investigation dito. Opo. Linawin ko lang din po, under 2026 national budget, yung pong FMRs ay ipapabudget yun na under DA, Department of Agriculture. Yes. Tama. Okay. Opo. Kasi doon sa House version, dinagdagan din po actually yung pondo para sa farm-to-market roads. Kasi 8 billion. Yes, opo. Yes. So, yung tanong doon, yung 8 billion ba yun ay kasama ba doon? Yan ba ay nasa master plan? Baka maulit ulit. Kung wala yan sa master plan, may problema ulit tayo. Ibig sabihin, DPWH na naman ang gagawa ng kanilang work program. Ganun babagsak na naman tayo sa overpricing. Opo, yun nga po. Yun ang tanong. Paano po natin matitiyak na wala nang magiging ganyang mga issue, di ba? Well, dalawang bagay, isa. First of all, yung dinagdag ng Kongreso, kung wala yan sa master plan,
Hindi namin tatanggapin yan dito sa Senado. Pangalawa, yung nasa 16 billion na i-final, no? Supposedly may nasa master plan yan. Pag yan ay pinalitan, hindi rin namin tatanggapin sa Kongreso. Dito sa Senado yan. Ibabalik namin ulit sa master plan. Ayun po. Senator, ito po patanong nung kapatid ko, nakikinig siya nagigigil dun sa corruption Paano daw po ba yung procedure pag may ipagagawa po ng mga farm to market road? Kasi nga naman, hindi naman basta maisipan kung saan ilalagay. Ay, gusto ko na magkaroon ng kalsada dito. Pero pala para farm to sabungan, yun nga, diba? Farm to Congressman's house. Sir, paano daw po ba yung proseso? Hindi ba daw dapat monitor ito ng Department of Agriculture? Kasi kaya nagpapagawa ng kalsada, movement ng produkto ito, sir, ng mga ani. Tama ka dyan. Napakagandang tanong ngayon. Ang farm to market road, iba kasi yan sa kalsada. In fact, maliliit ang farm to market road. Sabi sa amin, mga 3.5 meters lang isa niyan. Dahil ang objective ng farm to market road, yung mga produkto ng mga magsasaka natin, madaling dalin sa merkado, o madaling dalin sa mga drying facilities or milling facilities. Hindi yan dapat ginagamit hindi yan kalsada na ginagamit nating araw-araw. Yung kalsada na yan, specialized yan para sa ating mga magsasaka. So, ibig sabihin, ang Department of Agriculture, pinupuntahan nila lahat ng ating mga bukirin, titignan nila kung saan ang kailangan ng farm to market road. Nag-identify na sila. Very clear naman si Secretary Tio Laurel kung saan ginagamit yan. Kaya nagugulat nga siya bakit ang mahal. Dahil nga sa kanilang inspection, hindi yan dapat ganyang kamahal dahil marami dyan ay patag lang o marami nasa bukirin lang naman. Sabi nga ni sir, 'di ba, doon sa inyong discussion, dapat 10,000 pesos lang kada metro ng farm to market road. Sir, overpriced na pag more than 15,000. Yes, yun nga, sarili niyang estimate yun kasi nga negosyante siya tsaka nasa agriculture siya. So yun yung kanyang sariling estimate. Ito 300,000 grabe talaga. Pero yung pinakita ninyo, pinakamura 75,000 pesos yung nasa top 10 na yes. Ang layo sa 10 to 15,000 sa 75,000. And then, Senator, ito po. Mamaya i-summarize natin anong magiging epekto nito doon sa paggawa ninyo ng budget. Sir, doon muna sa inyong na-point out din na parang, seemingly may ghost beneficiaries din po ng ayuda para sa mga magsasaka. Hindi po nagtutugma yung bilang ng mga magsasaka ng Department of Agriculture at saka ng Philippine Statistics Authority. Kung ilan ang bilang ng mga magsasaka, yun po ang computation, sir, di ba? Kung magkano yung ibibigay na pondo for ayudas. Yes. Kasi importante yung bilang na yan dahil marami tayong binibigay na ayuda sa mga magsasaka at mangingisda natin. Una, yung fuel subsidy. Di ba? Pag tumaas ang presyo ng langis, nagbibigay tayo. Yung nakita ko, ang laki ng mga subsidies binibigay natin. For example, doon sa yung rice program natin, almost 7 to 8 billion direct subsidy yun sa ating mga farmers. Tapos mayroon tayong sa fuel, 5,000 pesos, di ba? Pag fuel tumaas, may 5,000. May 5,000. Tapos mayroon pang direct subsidy ng mga 5 to 7,000. Tapos nagbibigay rin tayo ng binhi, nagbibigay tayo ng fertilizer, nagbibigay tayo ng equipment. So, base sa registry ng Department of Agriculture, 13 million yung farmers and fisher folks. Pero sa PSA, kasi ang PSA nagsisensus bahay-bahay yan di ba? Lumalabas na 7 million lang ang fisher folks at farmers natin. So sobra-sobra ng 6 million. At aminado rin yung Department of Agriculture, marami doon ay sa registry nila patay na. So marami doon ay wala na sa agriculture. So ito ay isang leakage rin para sa akin na meron palang 6 million na ghost, no? Literally ghost kasi patay na sila. Na nabibigyan pa ng ayuda at ng subsidiya ng gobyerno. So dapat maayos to dahil sayang, laking leakage ang lumalabas sa ating kaban. Pero ano yung lalabas, magkano po yun kung i-compute yun, sir? Kung let's say, kasi halos halos ang leakage kalahati So kung ang subsidiya ay 8 billion, so 4 billion ang nagiging leakage. No, kasi kalahati ay ghost No? Kasi out of the 13, 7 lang ang legitimate. No? So ghost farmers and ghost fishermen. Yes, marami kasi doon sa registry nila patay na Patay na. Marami doon ay hindi na nasa farming
industry, siguro nag-ibang negosyo na sila. So, hindi nalilinis yung registry. So, sir, ano yung pwedeng sinasadya din na ipad yung pong listahan ng beneficiaries para sa corruption din, sir? Wala pa kaming ebidensya pagdating sa ganun. No? But sigurado ako, inefficiency yan. Aminado rin naman Secretary Tio Laurel na hindi niya masyadong natutukan itong registry na ito. At aminado rin yung mga taga-registry na maraming patay. Doon sa hearing, sinabi nila talaga maraming patay. So, ano naman, common sense, gamitin na lang nila yung Philippine Statistics Authority dahil meron ng data doon at meron ng national ID. Pero bukod po sa mga patay, baka merong ibang mga nakakasingit kasi na hindi naman talaga farmer o hindi naman talaga mangingisda. Pwede rin yan. Tama ka doon. No? Siyempre dahil alam nila nga merong 5,000 to 7,000 na subsidiya. Siguro paparegister sila o ako farmer na rin ako para makakuha ako ng ayuda. Tsaka may natuto din ng kalokohan, Senator, kasi meron pong isang DA official na alala ko doon po sa budget hearing noong Friday yata. Ang sabi niya, meron daw nagki-claim Wednesday, nagki-claim ng ayuda. Ang hawak niyang ID 5. Pero isang tao lang yun para sa isang tao. Tama ka doon. Yes. Tama doon sa hearing lumabas rin yan eh. Opo. Doon sa hearing na iba-iba yung pangalan niya, isang tao, 5 ID, iba-iba yung pangalan niya para makakuha siya ng ID yuda. Kung 5,000 yun, di 25,000 kaagad yun. Kaya nga, so kailangan linisin din yung listahan. Kailangan talaga. Leakage yan. Yan ang talagang leakage. No? Dahil nga hindi malinis yung listahan. Senator, isa na lang. Sabi ho ni Senate President Soto, pinag-usapan ho ninyo na across the board, yung pong babawasan ho ng 20% ang pondo ng mga agencies na mayroong mga project dahil sa assumption na baka overpriced ang mga ito. Paano ho ba ang sir sa inyong pumanggaling ang paliwanag? Oo. Diba nagsabi ang ICI na based on their estimate, ang work program ng DPWH ay 50% overpriced. No? Kami naman dito sa Senado, nag-uusap kami among senators dahil nga lumalabas na ang SOP ay between 15 to 20%, diba? Yun ang sinabi ni Alcantara at ni Bernardo. So ibig sabihin yung projects overpriced by 15 to 20%. So kung gagamitin natin yung mga numero na yun, assuming 20% ang overprice at napupunta sa SOP, ang budget ng DPWH is around, kulang-kulang 800 billion. Lumalabas 160 billion kaagad ang overpricing at pumupunta sa SOP. So pwede nang tanggalin yan across the board para makatipid tayo ng 160 billion. So, ano po ito, sir? Tatapyasin yung 20% sa DPWH o pati po ibang agencies like, may mga project po kasi, Department of Agriculture, DepEd, DOTR. Well, so far, yun ang nakikita namin. Pero ang concept dito, tanggalin na yung SOP tsaka overpricing. No? Kung farm-to-market road man yan or iba pa, basta tanggalin na yung overpricing at SOP. So pag ganun ang gagawin across the board, pero hindi babawasan yung proyekto. Kung ang haba ng proyekto ay 10 kilometro, ganun pa rin, 10 kilometro, babawasan lang ng 20%. No? So para kumbaga tinanggal na natin yung SOP at overpricing doon. At malaki mababawas natin. Imagine 160 billion ang matitipid natin. Malaki din po. Harinawa nga, tsaka, so kung meron kayong 160 billion na ma-save dyan, pwedeng ilipat sa ibang paggagamitan, pati po yung may makukuha din dahil dun sa review doon sa listahan ng farm to mga farmer fishermen beneficiaries o 8 billion yun. Actually, kung maghihigpit lang talaga, Nympha, yun nga ginagawa ko ngayon. Ang daming matitipid. Grabe. Ang daming matitipid. At ang daming nasasayang rin. Biro mo, may mga buildings na hindi tapos. Diba doon sa PCO, nakita namin mayroong building na hindi pa tapos after 5 years. Biro mo, sayang lang yun. So marami rin mga ganyan na rinarationalize namin internally yung budget. Medyo mahirap, no? Dahil ang daming ahensya. Pero yan yung mga ginagawa natin para maging epesyente ang budget. Ako, last question na lang po, Senator Gatchalian. Ano pong magiging plano po ng Senado para sa unprogrammed appropriations? Kasi sa House of Representatives po, na-reject na po yung pong amenda na i-zero po yung UA for 2026. Kayo po sa Senado, ano pong inyong balak dito? Pinanood ko yung discussion nila sa YouTube kagabi. At ang tinanggal lang doon, meron kasi isang program doon, ang tawag sa GIP,
Mga around 80 to, alam ko mga 80 to 90 billion yan more or less. Na in the past, no, itong sagip na ito, lump sum to kaya tawag ko dito pork barrel Lump sum to, kalahati ng sagip, mga around 40 to 50 billion ginagamit sa flood control. No? So, nung 2023 nakita namin yan, 2024 nakita namin yan. So, ang sabi ng House, tatanggalin nila yung infrastructure component ng sagip. Kami dito sa Senado, ang aming position ngayon, at ito yung usapan, wala pa naman yung definite, but usap-usapan to. Natanggalin nilang yung unprogrammed funds, iiwan na lang yung foreign assisted project, yung FAPS na tinatawag. Kasi yung FAPS, kailangan natin yan para sa mga infrastruktura. So, mababawasan yan 250 billion na unprogrammed, mababawasan na lang yan to mga around 20 to 30 billion. No? So, in short, ang aming takbo ay tanggalin talaga ang unprogrammed except for foreign assisted. So, mahaba-habang mga pag-aaral. Medyo madugo yan kasi iba yung gusto ng House, di ba? Yes. Iba yung gusto na. Pero justifiable. Ako maja-justify ko sa kanila kung bakit dapat tanggalin, at pag kahit tanggalin yun, hindi masisira yung budget natin. Kaya ko justify yan. And with that po, maraming salamat po sa panayam na ito, Senator Gatchalian. Sa ulitin po.